Breaking news po mga kababayan, Kong Ridon, nag-iiyak na, talunan, lumuluha, BP Sara, panalo, sobrang saya dito. Ano kayang nangyari kay Terry Ridon? Bakit napaiyak to? Takot na takot kay BP Sara. Nako, pakinggan po natin ang pasabog ni General Macanas po dito. Yari na. Kilala nyo ba si Terry Ridon? Ito yung sinibak ni Tatay Digong noon. Na 3 months pa lang, sinibak dahil nga po sa korupsyon. Kaya ito yung pinagmumula ng galit ni Terry Ridon na isa ring congressman na laging binabanatan ay si Sara Duterte at sa impeachment. So pakinggan po natin mga kababayan bakit naiyak ito. Nako, yari na. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Inquirer.net. Pahayag ito ni Congressman Terry Ridon na isusubpuenan daw nila si BP Sara kasamang kanyang husband para mag-submit ng mga kaukulang dokumento. Ito, subpoenas may be issued on the income tax returns and business records of Vice President Sara Duterte, as well as her husband, lawyer Manasseh Carpio. Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon said on Sunday to explain what he described as an alleged 50 million gap between Duterte's cumulative government salary and her declared net worth. Okay. So, ito. Nagrereklamo si Congressman Terry Ridon dahil daw lumobo ang income o net worth ni BP Sara in a period of 16 years. Yung dating 18 million na kanilang net worth sa SALN, naging 88 million after 16 years. Sabi ni BP Sara na, bakit? Nagtratrabaho naman kaming mag-asawa. Ipakita nila alin doon sa aking SALN ang may diferensya. At kung mapatunayan nila na mayroong katiwalian sa aking SALN, magre-resign ako. Ganon siya katapang. She will resign. First time kong narinig yung sabing ganon, magre-resign. Kasi nung binabatikos na siya kung ano-ano, sabi niya, I will not resign. Dahil utang ko ito sa 32 million Filipinos na bumoto sa akin. Kahit anong gawin nila, I will not resign. But pagdating na dito ngayon sa SALN, alin doon ang may problema? I-explain nila, detalye nila. At kung may mali, kung may magre-resign ako. Oh, so itong si Ridon, lumalabas, wala silang dokumento, kaya fishing expedition ang ginagawa nila ngayon. O ayan mga kababayan ko. Si Kong Terry Ridon pala, bumabanat pala kay Sara Duterte na kine-question yung mula 18 million tapos pumalo daw ng 88 million by 16 years. Aba, parehong abogado yan, bobo. Yan ang sabi ng mga tao. Yung mga congressman, 1 taon pa lang, bilyon na ang kinobra. Bobo ka. Ayan po mga kababayan ko. Ako, yari na dito. So, i-check po natin, ano bang nangyari kay Terry Ridon? Ito po mga kababayan na, meron akong ipapakita sa inyo. Bakit nasipa ito? Ito po. Sinipa ito ni Tatay Digong dahil corrupt ito. 3 months, walang ginawa kundi magbiyahe, mga kababayan ko. Ito mga kababayan ko, panoorin nyo ha. Magugulat kayo dito sa congressman na ito
kaya galit na galit. Galit na galit kay sa mga Duterte ito. Ito po, Terry Ridon. Terry Ridon. Si Bak ni PRRD. Ito po ito ang dahilan kaya galit na galit itong taong ito. Mga kababayan ko. Ito po. Kaya galit na galit itong taong ito dahil sinibak ni Tatay Digong. Inalis sa pwesto ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Presidential Commission for the Urban Poor, Chairman Terry Ridon at mga commissioners na ahensya dahil sa sunod-sunod na biyahe sa ibang bansa gamit ang pondo ng gobyerno. Makibalita tayo kay... O isipin nyo mga kababayan, sunod-sunod na paggamit ng pondo ng bayan. Sinibak itong taong ito. I-check natin yung maliwanag. Ito po mga kababayan. One day I will fire about one commission mismo. Lahat sila ay wala pakialam kung nakisali lahat o dalawa, tatlo. You have to go out. Because I do not think that it will exist without your knowledge. President Duterte proved that he was serious with his warning last Friday after announcing that he will be firing all officials of the Presidential Commission for the Urban Poor or PCUP. In his speech Tuesday, Duterte singled out PCUP Chair Terry Ridon for going on too many unnecessary junkets abroad. Si Rindon, yung chairperson, although he thanked me for the time that he was there, appointed, and maybe ako naman, no personal reasons really to fire him except that he had too much too soon. He was appointed September and he traveled about 7 times. And to think that the office is an urban poor agency, I simply cannot accept that. I cannot understand why you have to be there at every powwow in the international scene. We cannot afford it. O isipin nyo mga kababayan, kaya galit na galit kay Sara Duterte ito. Kaya pala nasibak ito nung panahon ni Tatay Digong dahil sa korupsyon. Isipin mo, biyahe ng biyahe, kada merong summit sa ibang bansa, biyahe. Ano naman na itutulong mo? Gumagasta ka ng pera ng bayan. Yung mga bisang bayan, ginagasta mo. So ngayon, itong si Terry Ridon, walang ginawa kundi bakbakan si Sara. Dahil nga, nabakbakan ito ni Tatay Digong nung humawak ito ng isang komisyon ng Urban Poor. O ginagawa ni Terry Ridon, gasta dito, gasta doon, gala dito, gala doon. Walang nangyayari. Kaya sinibak ni Tatay Digong ito. So yan po yung kwento. Mga kababayan ko, so check po natin ha, ano nangyari dito. O alam nyo na. Alam nyo na bakit sinibak ito ni PRRD. Sampa sila ng reklamo na wala man silang ebidensya. Bakit mo pipilitin yung sinasakdal na mag-submit na ng ebidensya na wala pa man sa trial proper? Nasa ano pa lang yan, Committee on Justice pa lang. Kaya hindi nila mapilit si BP Sara na mag-submit ng dokumento. Ngayon po, March 16 ba ngayon? Hindi ko alam. Yeah, March 16, ngayon po yung deadline, yung pag-submit ni BP Sara sa sagot niya doon sa notice ng Committee on Justice nga. Ito, Vice President, merong 2 complaint dito. Nakita namin there is sufficiency in form and substance. So, anong sagot mo? So, inaabangan natin hanggang mamaya ano bang sagot. Ano bang response? O ano bang May 3 senaryo, sabi ni Attorney Trixie, na napaka-simpleng paliwanag. Una, mag-submit siya ng reply with evidences. Tapos, ang Committee on Justice, bibigyan nila yung mga complainants sa reply and evidences ni BP Sara na isinabmit para mag-submit sila ng karagdagang ebidensya. O kita nyo,
O ano naman ang sinasabi ng taong bayan, mga kababayan ko? Dapat kasuhan na si Ridon. Napakiingay pero sariling dumi hindi nililinis. Nako po. Atat na atat sila mag-submit si BP Sara. Pero mukhang ayaw sila pansinin ni BP kaya visit na visit sila. Angela Beria. Dapat si Ridon ang kasuhan dahil tumanggap siya ng maleta. Si Sara walang ninakaw na pera, papansin lang yan, sabi ni Ron Falero. Hoy Ridon, wala ka ng tamang ginagawa, tirahin. Mga Duterte, gumawa ka ng batas na makinabang mga Pilipino, sabi ni Jonathan J. Laduga. Natakot na siya kasi siguradong kulong siya kapag naupo si Sara, yari. Sabi ni Centerlink officials. Hobra Miso, nakatanggap ata yan si Ridon ng maleta. Terry Ridon doing fishing expedition around the Philippines somewhere out there. John B. Alfon. Dapat kasi ay hindi nila binigay sa Justice Committee yung dalawang naunang complaint, sabi ni Romeo Pabros. Si Ridon, di yan makamove on kasi sinibak ni PRRD sa dami ng junket niya. Jerry Yong. Bobby Cortez, Ridogon, dorobong alagad ng bangag, sabi ni Bobby Cortez. General, dapat si BBM, The Wonders Philippines. Si BBM ang tanungin sa SALN, bakit 1 bilyon na mahigit SALN dyan? Ako po. Ruelo Tero, tiyaga niyang congressman na yan ha. Sinibak kasi ni PRRD, halaka. Sinungaling yan si Ridon kasi lumalaki ang ilong tuwing nagsasalita. Nonoy Ponce. Kung ano-ano na naman ang sasampan nila kay Sara, yung flood control, binabaliwala na. Paano kasi karamihan dyan sa Congress, mga kawatan, korap, halaka. Mga kababayan ko, anong masasabi nyo dito? Isang like naman dyan, isang share at isang subscribe, mga kababayan. Mabuhay po. Ayan po ang ating pasabog.